ito ho, putahan nga natin itong ating sektor sa agrikultura sapagkat bago ho ang o kasabay nito hong habagat season, umuulam din ng luha. Tumutulo rin ang luha ng ating hong mga magbubukid sapagkat bagsak ang presyo. Ang bilis sa kanila ng palay, luging-lugi ang ating mga rice farmers. Kasama natin ang tagapagsalita ng Bantay Bigas, si Ma'am Cathy Estavillo. Magandang umaga, Miss Cathy. Magandang umaga, Miss Cathy. Ay, hello. Magandang umaga sa iyo, Sir Ednel at Ma'am Tina. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at siyempre yung hawak yung taga-subaybay. Opo, Ma'am, kahapon nagsalita ulit ang Presidente Bongbong Marcos at tiniyak niya na hindi magbababa ng buying price ang NFA. Pero bakit ba sad-sad yung bili sa atin ng palay? Ano ba talagang problema sa nanggagaling ito, Miss Cathy? Oo, actually, Sir Ednel, yung matagal ng problema natin sa presyo ng palay ay kahit 3 taon na si BBM sa pagiging presidente ay wala itong nagawa para sa industriya natin sa agrikultura dahil doon sa patuloy niyang pagpapatupad doon sa RA 11203 o yung Rice Liberalization Law. Kahit halos araw-araw na nagpe-press call si Secretary Laurencio na mataas ang pamimili ng palay ng NFA, hindi ramdam ng mga magsasaka natin yung NFA sa kanilang mga lugar. Unang-una, napakaliit na volume yung nabibili ng NFA. Almost 2% lang sa national production natin ang nabibili nga dahil dun sa pagiging buffer stock na lang yung role niya. Pangalawa ay napakataas yung criteria na hinihingi ng NFA sa kalidad na dapat ibenta sa kanila. Mm-hmm. Yung 14% dry, yung 100% clean, ay hindi ka talaga kaya na magsasaka natin yan dahil walang post-harvest facilities. At ang nakakalungkot dito, kahit alam ng mga magsasaka sa tingin nila ay 14% dry na yung dinala nila sa NFA warehouses, sa warehouse, kapag yung classifier nagsabi na ay hindi niya abot ng 14%, ako ibabalik ng magsasaka yun sa kanilang bahay at luhaan talaga dahil yung transportation cost, additional cost sa kanilang production. Mm-hmm. At ngayon ay yung presyo talaga ng palay, 2 days ago nasa Laguna ako. Yun nga yung nakausap natin yung iba sa magsasaka doon na 9 na yung 1 kilo ng kanilang palay at sa isang barangay din ay parehong nasa Laguna to ay 10 piso. Grabe, baba. 9 pesos. Imagine natin yung ganun presyo samantala yung cost of production ng isang magsasaka para 1 kilong palay ayon sa PSA ay 12.50 pesos and 50 centavos. Samantala kapag kami ang nasa baba at kinukuha namin yung cost of production dahil sa baon sa utang, yung kinukuha nilang interest dun sa inutang nila sa panahon na sila ay nagtatanim, ay aabot ng 17 pesos per kilo para mag-produce sila ng 1 kilong palay. Mm-hmm. So ito talaga yung challenge sa atin, lalong-lalo na sa gobyerno at higit lalo dun sa mga nanalong mga kongresista, mga senador, na sana naman ay tignan nila yung kalagayan ng ating mga magsasaka. Nakakalungkot baka mamaya. May mga ilan na tayong magsasaka talaga ang nagsasabi na hirap dahil sa baon sila sa utang at hirap na hirap ay mag-shift na lang sila ng itatanim. Nakakalungkot yung ganun natin, naririnig ating mga magsasaka. Sabi nila ay ginagawa namin yung social responsibility namin kahit baon sa utang, kahit mag-utang-utang ay talagang nagtatanim kami. Pero ito nga, yung mula nung naisapatas yung RA 11203, isa yan sa dahilan kung bakit sa loob ng 6 na taon ay bagsak yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, recently lang po, ito lang pong latest, no? Ipinalalabas na po ng Department of Agriculture sa DBM yung 24 billion pesos na rice tariff collection noong nakaraang taon. Ano pong takeaways nyo po dito na pinalalabas na yung collection sa taripa sa bigas na 24 billion pesos para nga mapondohan yung iba pang oo. Yung dati ba nakararating ba talaga sa mga magsasaka? Yun nga eh. Kung nakakarating man yan, Sir Ma'am Tina at Sir Edel, ay
yan din sa ilalim ng RCEP, yung Rice Competitive Enhancement Fund na dati ay 10 billion ang inilalaan. RCEP. Tapos 10 billion, RCEP at 10 billion ay yung 5 years ng implementation ng RCEP na yan, ibinabalik sa pagsasaka yung taripa sa pamamagitan ng mga makinarya, subsidyo, isang bag na seed at saka 2 bags of fertilizer. Tapos yung loan na talagang 1 billion ang nakalaan sa loan. Kaya samantalang ating mga magsasaka, 60,000 ang cost of production per hectare ang ano nila. Tapos yung training. So, yung RCEP na yan, despite yung ayon sa mga ambabatas ay malaking bagay na yan sa ating mga magsasaka, bakit sa loob ng 5 years, number 1 rice net importer ang Pilipinas sa ating bansa? At yung 24 billion na tariff collected na yan, patunay lang na ang laki-laki ng pumasok na imported na bigas sa ating bansa na nagresulta talaga nung higit na pag-agaw ng palengke para sa ating lokal na produksyon. Yung pag-import ng napakalaki ay ang net effect niyan ay apektado talaga ang ating mga magsasaka dahil hindi nabibili ng tama na babarating yung kanilang produkto dahil sa dami ng import. Nakikipag-compete yung ating lokal na produksyon dun sa importation. Na hindi niya kayang makipag-compete dahil sa taas ng ating cost of production. Alas 7:01 na ng umaga para doon sa mga magbubukid at mangingisda nating ginagawang orasan ng kanilang mga radyo. Pamkatilas na lang siguro sa bahagi ko. Naririnig na namin yung tinutumbok ng inyong grupo na talagang kung mayroon mang mas nakakatakot na pagsadsad ngayon ng presyo ng palay, umabot na kamo sa 9 pesos lamang bawat kilo. Ito'y talagang ang rason nito ay yung talamak na o yung grabing importation ng ating bigas. Ano siguro sa tingin yung may mumungkahi doon sa pamahalaan na sa ngayon na iniimbestigahan na itong nangyayaring ito? Actually, Sir Edgel, ang gobyernong Marcos ay puro investigasyon, pangako at pag-iimbestiga ang ginagawa niya. Pero wala tayong nakikitang konkretong aksyon na napapakulong yung mga smuggler, napapakulong yung price manipulator, napapakulong yung mga price manipulator at saka yung binabanggit niya na may kalalagyan yung mga traders na talagang nagmamanipulate dun sa presyo ng palay sa bukid. Dahil wala naman siyang unang-una, hindi niya wala siyang subsidy para siyang makabili dun sa kalakhang produkto ng ating mga magsasaka. At matagal na tayong nananawagan na i-revamp yung nandyan sa Department of Agriculture kasi nandyan yung mafia ng mga smugglers at saka yung mga kusaba mismo ng gobyerno para higit na pagkitaan yung ating industriya sa agrikultura. At ang biktima dito ay walang iba kundi ang ating mga magsasaka at mangingisda. Alright. So nananawagan kami na ipasura na yung RA 11203 dahil yan talaga ang punot dulo doon sa pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado kasabay nung higit pagbabarat sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Ganon din yung Executive Order number 62 na mula dun sa 35% tariff ay ginawang 15% at kitang-kita natin kung paanong higit monopolyo yung presyo ng bigas sa palengke dahil hindi naman ito bumaba at ganon din ay laki-laki ng foregone revenue. Kasabay niyan ay dapat gawin prioridad ng gobyerno yung ating industriya sa agrikultura sa kanyang pamamahala. At least 10% sa ating national budget dapat ilaan niya sa ating industriya sa agrikultura para mapalakas yung produksyon ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng subsidies. Matagal na kaming nananawagan ng subsidies, compensation, dahil doon sa tuloy-tuloy na pagkalugi, tulot ng mga kalamidad na nararanasan ng ating mga magsasaka mula sa El Nino tungo sa malalakas na bagyo. At ngayon na naman, nagtatagpulan na naman. Sabi ng mga magsasaka, pag tuloy-tuloy na naman yung tagpulan ay tiyak masisira na naman yung bagong tanim nila at yun, mababaon ulit talaga sila sa utang. Kaya nga yung
subsidy na matagal na namin pinapanawagan at ang sagot lang ng gobyerno ay oil subsidy, yung 20 pesos per kilo, bigas 20 mo, meron na very limited naman talaga ang nakakapili, very limited yung venue kung saan nila binebenta. At higit sa lahat yung patuloy talaga na pag-asa ng gobyerno doon sa pag-i-import sa pangangailangan natin, given na isang agricultural na bansa ang Pilipinas, Apo. nananatiling number one rice net importer tayo. At yung tuloy-tuloy na land use conversion sa ating mga prime agricultural lands, talagang napaka-tito sa mga, lalong-lalo na sa mga Bulacan, dyan sa Laguna, na hindi talaga hindi man lang nagawa ng paraan ng gobyerno na maglabas ng executive order para ito yung land use conversion sa ating mga lupaing natatamnan ng pagkain. At siyempre, yung fundamental na problema ng ating mga magsasaka na yung kawalan ng lupa. Tuloy-tuloy na pag-land use conversion at yung kawalan ng lupa. 7 out of 10 farmers ay walang sariling lupa. Patuloy lang na nagpapatuloy yung monopolyo sa lupa sa ating bansa. Alright. Ma'am Cathy, kapag may mas mahabang pagkakataon ay kukunin ho ulit namin kayo para i-discuss ito. Maraming salamat ho sa oras niyo po ngayong umaga. Okay, maraming salamat at mabuhay ang inyong programa, Sir Ednel at Ma'am Tina. Maraming salamat po. Tagapagsalita ng Bantay Bigas, si Ma'am Cathy Estavillo.